Chapter 9. Samantala, sa mansyon ng mga Escalante. "Oh, iho, malalim yata ang iniisip ng aking apo?" Untag ni Doña Juana sa pananahimik ni Jasper ng gabing iyon habang nakaupo siya sa balustre ng teres at nakatanaw sa malayo. "May problema ba, iho?" "Marami lang ho akong plano para sa Santa Maria. Pero ngayon pa lang ay parang nahihirapan na ako, Lola." Ang siyang naisagot niya. "Sobra na ang pag-iingat ko upang hindi ako makasagasa ng tao sa pamamalakad ko. Pero the more I become anxious, the more na may nangyayaring hindi maganda. At pagkatapos ay ako ang masisisi." Muling gumuhit sa isip ng binata ang mga sinabi ni Maricel. Daladala niyang sakit na dinulot ng mga paratang na iyon, lalo na't nagmula ang mga iyon sa babaeng itinatangi niya sa lahat. "Kung ano man ang naririnig mo, ay hayaan mo na lang, apo," payo ni Doña Juana. "Sana'y magsilbing challenge ang lahat ng iyon upang lalo mong pagbutihan ang trabaho mo. I believe that you can improve this town, at hindi ka pa katagalan sa serbisyo mo ay marami ka nang nagawa. Pero hindi naman nila na-appreciate ang mga ginagawa ko, Lola." Malungkot niyang sagot. "I'm trying to reach them pero lumalayo pa rin sila sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin." "Just be yourself and do your job, apo." At hinagod nito ang kanyang likod. "Just bear in mind na nasa mga kamay mo ang ikauunlad ng Santa Maria." But what if nahaluan ng pag-ibig ang politika? Otomatiko naman itong napatingin sa kanyang mukha. "Are you in love, iho?" "Maybe. Pero sa mga nangyayari ngayon, sa tingin niyo kaya may karapatan pa akong pagtuunan ng pansin ng pag-ibig na ito, Lola?" At napangiti si Doña Juana. "At last, is it the secretary, Jasper?" Hindi niya sinagot ang tanong nito. Hinagka niya ito sa noo at saka nagsalita. "It's getting late, La. Magpahinga na kayo." "At magpahinga ka na rin, apo." Concern nitong wika. "Huwag mong abusihin ng husto ang katawan mo. Get enough rest and sleep. At kalimutan mo muna ang mga problems mo, okay?" "Okay, Lola." At saka sinundan niya ng tingin ang papalayo niyang abuela at pagkatapos ay muli siyang tumanaw sa malayo. Naalala na naman niya si Maricel. Samantala, ilang araw pang nanatili si Heron sa ospital pagkatapos ng operasyon nito. Nang payagan na itong lumabas, ay mahigpit ang bilin ng doktor na kailangan pa rin itong magpahinga sa bahay at huwag magbubuhat ng mabibigat na bagay. Si Maricel na muna ang namahala sa lahat ng mga gawain ito. Ang mga trabaho naman ito sa barangay ay pinagkatiwala nito sa punong konsihal. Nagwawali siya sa bakuran ng umagang iyon nang biglang gulati ni Danny. "Ano ka ba?" Inis naman niyang wika. "Kung may sakit ako sa puso, inatake na ako sa iyo eh." "O ano bang sadya mo?" "Baka raw pwede ka nang pumasok ngayon, sabi ni Mayor." "Paano kasi? Wala pa siyang sekretary hanggang ngayon. Hinihintay ka nga niya kahapon eh." "Hindi na ako papasok sa munisipyo," sagot niya at ipinagpatuloy ang ginagawa. "Bakit naman?" "Basta. At saka, di ba maraming nakakadara pa sa posisyon bilang sekretary niya? Kumuha na lang siya ulit na bago niyang utusan." "Ano bang problema mo, Maricel?" Kakamot-kamot naman sa batok na tanong ni Danny.
Wala namang ginagawang masama sa'yo si Mayor ah. Basta, ayoko nang pumasok at magtrabaho sa kanya. Umalis ka na nga. At iiling-iling na umalis ang lalaki. Gusto na naman niyang magsisi sa kanyang ginawa. Sabik na siyang makitang muli si Jasper. Minsan ay hindi niya maiwasang hindi isipin na baka hindi na ito magkanda o gaga sa trabaho nito sa munisipyo. Idagdag pa ang mga proyektong inaasikaso nito. Besides, wala man lang siyang formal na resignation. Pero sana naman ay maisip nitong may mali itong ginawa sa kanya. Kaya siya nagdesisyong umalis. Sana ay maisip nito na nasaktan siya sa ginawa nitong pagturing sa kanya na isang babaeng magagawa nitong halikan kung kailan ito gusto. Isang babaeng magagawa nitong paglaruan dahil isang hamak na sekretarya lamang nito. Mas maganda na rin yung umiwas na siya rito habang maaga pa. Dahil baka dumating ang araw na hindi na niya kayang gawin iyon dahil mahal na niya ang binata. Hindi ka na ba talaga papasok? Biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Bumilis naman ang pintig ng puso ni Maricel nang marinig ang pamilya na tinig na iyon. Hindi na rin siya nakatiis na hindi tingnan si Jasper. Nakita niya ang hindi maipaliwanag na panglaw sa mga mata nito. Sa tingin nga niya ay tila namayat ang lalaki. Marahil ay dahil sa mga problemang kinakaharap ng Santa Maria. Ang bilis naman yatang nakarating ni Danny sa munisipyo. Biglang naisip niya. Ngunit nang tumingin siya sa di kalayuan, ay nakita niya itong naroon pa rin sa nakaparadang sasakyan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Danny? Ayaw niyang ibaling sa ibang direksyon ang paningin dahil matagal niyang pinanabikang muli itong makita. Ngunit pinilit niyang gawin. Wala sa loob na ipinagpatuloy naman niya ang pagwawalis. Come back, Maricel. Uwi ka naman ang isip ni Jasper habang nakatingin siya sa babae. Please, come back. I miss you so much. At nasasaktan ako sa pambabaliwalang ginagawa mo. Bulong sa isip ni Jasper na mga sandaling iyon. Pagkakita pa lang niya rito, ay gusto na niya itong yakapin ng mahigpit at sabihin ditong mahal niya ito. Napatunayan niya iyon sa ilang araw na hindi nila napagkikita. Masyado na siyang nasabig dito na halos sa hindi na siya makakain at makatulog. May gusto pa ho ba kayong sabihin? Tanong ni Maricel na hindi tumitingin kay Jasper. Hindi ka pa formal na nagre-resign para iwanan mo nakabitin ang trabaho mo. Sagot naman ng binata. I thought you're a professional. Nagtrabaho ka sa malalaking kumpanya sa Maynila. And you should know the procedures. Sa narinig, ay pansamantala niyang tinigilan ang ginagawa at binalikan ito muli. Huwag ho kayo mag-alala, Mayor. Personal kong dadalhin ang resignation letter ko sa lalong madaling panahon. Mag-iisang buwan ka pa lang na nagtatrabaho sa akin para gawin mo to. Nasa tinig naman ito ang pagdaramdam. What did you do to my office? Gain experience? Kaya pala sinabi sa akin ni Kapitan na hindi ka tumatagal sa mga pinagtatrabahuhan mo. Ang problema ay wala sa kanila, kundi nasa iyo. Dahil madali kang magsawa sa trabaho mo. You're taking this easy? Para kang walang ambisyon. How dare you say that? At tuluyan na nag-init ang ulo ni Maricel. Matatanggap ko ang mga sinasabi mo kung sekretarya mo pa ako. Pero hindi na, Jasper. You should hear what I'm saying.
Dahil hindi ko sinara ang mga tainga ko sa mga paratang, akusasyon at pagmamaliit mo sa kakayahan ko. Those painful words are still here in my mind, Maricel. Hindi na naalis yun sa isip ko simula nang una kong marinig sa'yo. Kailanman ay hindi mo ma-appreciate ang mga ginagawa ko. Dahil mismong sarili mong ginagawa ay hindi mo ma-appreciate. Pwede bang umalis ka na? Naiiyak na niyang wika. Hindi na niya matatagalan ang mga sinasabi pa ng binata dahil para iyong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Umalis ka na! Maricel! Ano bang ingay yan? Mayor? At nagulat ang nakatayo sa tapat ng pintuang si Heron nang makita si Jasper. Kahit papaano ay nakakalakad na ito, ngunit hindi pa nito gaanong maituwid ang katawan. Halatang makirot pa rin ang sugat nito, ngunit ayon sa doktor, ay makakatulong ang mobilization o pagkilos upang gumaling iyon kaagad. Umalis ka na sabi! Muling taboy ni Maricel kay Jasper. Maricel! Saway naman ng kanyang ama. Ipagpaumanhin niyo ho, Kapitan. Mahinang wika ni Jasper at pagkatapos ay tahimik nang tumalikod at humakbang palayo. Tuluyan ng nalaglag ang tinitimpi niyang luha habang hinahabol ito ng tingin. Anak, umiibig ka ba sa kanya? Seryoso ang mukha ni Heron habang nakatingin kay Maricel. Nakaupo na sila sa sofa sa sala ng mga sandaling iyon. Tahimik naman siyang tumungo. Kung ganoon, bakit kailangan pang humantong sa ganito? Bakit kailangan mo pang magalit sa kanya nang walang dahilan? Bakit kailangan sisihin mo siya sa nangyari sa akin? Pinagtatakpan mo lamang ang tunay mong nararamdaman, hindi ba? Umiibig ka kay Mayor at iniisip mong mali ang nararamdaman mo dahil magkaiba kayo ng mundo. Tama ba ako, Iha? Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito pa. Umiyok ang tinig ni Maricel. Huwag niyo na lang akong pansinin. Lilipas din to. Isang palatandaan yan na totoong umiibig ka, anak. Seryosong saad naman ito. Huwag mo sanang isipin na malaking sagabal sa pag-ibig na yun ang katayuan natin sa buhay. Madalas mong marinig sa akin noon na iniibig ako ng mama mo sa kabila ng pagiging mahirap ko. May kaya ang pamilya nila, pero tinalikuran niya mga ito para sa akin. At kahit magkaiba kami ng mundo, ay pilit naming maunawaan ang kahinaan ng bawat isa. Masaya kaming nagsama at pinagsikapang mapabuti ang pagsasamang yon. Kung hindi sana siya sumakabilang buhay, ay baka masaya pa rin kami nagsasama hanggang ngayon. May nangilid na luhas sa mga mata nito sa pagkaalala sa kanyang asawa. Ang punto ko lang, Iha, ay walang imposible pagdating sa pag-ibig. Ang lahat ng tao ay nagiging pantay-pantay. Ang kayang gawin ng isa ay magagawa ng isa. Pag-ibig ang magbibigay sa atin ng lakas upang magawa ang mga bagay na akala natin ay hindi natin kayang gawin. May nangilid naman na luha sa kanyang mga mata. Ang dami-dami niyo nang sinabi, kayo hindi niyo naman alam ang nangyayari. Oo, mahal ko ang mukong na mayor na yon. Pero sa tingin niyo ba ay magiging masaya ako kung alam kong hindi naman niya ako gusto at hindi magugustuhan kahit kailan? Paano ako magiging maligaya kung ako lang ang nagmamahal? Kahit paisipin ko walang imposibleng bagay sa pag-ibig, may imposible pa. Imposibleng mahalin ako ng isang Jasper Escalante. At pagkasabi niyon, ay walang paalam na iniwan na niya ang napamaang niyang ama.
Ipinangako ni Maricel sa sarili na hindi na siya muling tatapak sa opisina ni Jasper hanggat hindi natatapos ang termino nito bilang mayor. Subalit isang araw, nang magtungo siya sa palengke ng umagang iyon at makita ang malaking kayusan ng lugar, ay naalala na naman niya ito. Tapos na rin sa wakas ang renovation niyon. Ano na naman kaya ang bagong pagkakaalbalahan ni Jasper? May bago na kaya itong sekretarya? Naalala pa niyang ipinadala na lang niya ang resignation letter sa isang kakilala. Pagkatapos ay ipinasauli niya ang ipinadala nitong pera na siyang sweldo niya nung nagtatrabaho pa siya rito. Ipinasabi niyang hindi naman siya naging mabuting sekretarya nito. At ang natitirang sahod niya sa isang kinsenas ay donasyon na lamang niya sa mga proyekto nito. Subalit, nasira niya ang pangako sa sariling hindi tutuntong sa munisipyo. Dahil parang hinihila ang mga paa niya na dumaan doon kahit sandali upang silipin si Jasper. Kahit pa natatakot siyang baka iligaw siya ng kanyang damdamin. Baka kapag muli niya itong nakita ay hindi na niya ito matiis. Namalaya niya ang sariling mabagal na pumapasok sa munisipyo. Dinala siya ng kanyang mga paa hanggang sa labas ng opisina ng alkalde. Tinapunan niya ng tingin ang binakante niyang cubicle. Hindi pa niya nakukuha ang ilang gamit na naiwan niya roon. At kung sakaling makita siya ni Jasper, ay iyon ang idadahilan niya. Wala siyang nakitang bagong sekretaryang nakapwesto roon. Marahil ay wala pa rin siyang kapalit o sadyang hindi pa siya pinapalitan dahil umaasa itong babalik pa siya. Bakit naman niya iisipin pang babalik ako? Pagkuway tanong niya sa isip. Wala naman akong halaga sa kanya. Ang pagpapalit ng sekretarya ay kasing bilis ng pagpapalit niya ng damit. Katulad din marahil ng pagpapalit niya ng girlfriend. At hindi ako kawalan sa kanya. Hindi. Iba yung sakit na naman ang hatid ng mga isiping iyon sa kanya. Maya-maya, bumukas ang pinto ng opisina ni Jasper at lumabas si Vicky. Hindi niya inaasahang kasunod itong lalabas si Jasper. At bago pa nagawang makakubli ni Maricel, ay nakita na siya ng binata. May ilang sandaling nagtama ang mga mata ni Maricel at ni Jasper. Pananabik din kaya itong nababasa niya sa mga mata nito? God knows how much I wanted to hug you and tell you that I'm falling in love with you, Maricel. Sa loob-loob naman ni Jasper habang nakatingin dito. Alam niya kung gaano kahirap palipasin ng mga oras at araw na wala siya sa tabi niya. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero para bang napakahirap ng sabihin ng mga salitang iyon dahil sa ginagawa mong ito sa akin. Formal na lumapit si Maricel pagkaraan. Kukunin ko lang ibang gamit na naiwan ko. Mahina niyang wika bago pumasok sa cubicle at kinuha ang kanyang mga gamit. Pagkatapos niyon, ay mabilis na siyang humakbang paalis nang hindi man lamang nagpaalam kay Jasper. Bumagal naman ang mga hakbang niya nang masalubong niya si Cassandra. Tumigil siya sa paglalakad at sinundan ito ng tingin. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang paghalik nito sa mga labi ni Jasper. Marahil ay sila na, sabi niya sa isip. Laglag ang mga balikat ay pinagpatuloy niya ang paghakbang. Halos hindi na niya maaninag ang kanyang dinaraanan dahil sa mga luhang namuo sa kanyang mga mata. At pagkatapos ng tagpong iyon, ay hindi na ninais pa ni Maricel na lumingon at tingnan muli si Jasper. Dali-dali itong tumakbo palabas ng munisipyo.
tuluyan na nga bang masisira ang pinagsamahan ni na Jasper at Maricel dahil sa mga damdaming hindi nila masabi sa isa't isa? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po!